Bawat lugar ay may nakatagong kwento, mga alaala na maaaring gusto nating sariwain at maaaring hindi na. Mga kwento na sa panahon ngayon ay nagmistulang kwento na lamang. Samantalang sa panahon natin ay isang karanasan na hindi natin makakalimutan at ating ikukwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, lalong-lalo na sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lerman. Tulad ng iba, nais ko ring huwag ihayag ang aking tunay na pagkakakilanlan. Isa po kasi sa aking kahinaan ay ang mahusgahan. Ngunit bago po ang lahat, nais ko pong sabihin na ako po ay walang kakayahang magbasa at magsulat. Ngunit salamat sa isa sa inyong manunulat dahil pinagtiyagaan niya akong pakinggan. Kuya Bari, ang istoryang aking ibabahagi po ay personal ko pong karanasan. Kasalukuyan po akong nasa Negros at dito po naganap ang aking karanasan. Masasabi ko po, Kuya Bari, na hindi lamang pala sa Iloilo mayroong aswang. Kahit saang lugar po ay talagang mayroong aswang at ang iba po ay napadpad lamang sa mga lugar kung saan nila gustong mamuhay. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong lugar, Kuya Bari, dahil para rin sa pribado nilang pamumuhay ng mga tao sa lugar na ito. Ang iba kasi, sasabihin nila na matagal na kaming naninirahan sa lugar na ito. Bakit wala namang kaming nakikitang ganito? Hindi kasi nila nararanasan. At kung ako sa kanila ay huwag ko na pong ipagdasal na maranasan pa dahil habang buhay mo itong papasanin at katatakutan. Nangyari po ang karanasan kong ito taong 1965 at ako po ay nasa 20 taong gulang. Kahit po 20 pa lamang po ako, masasabi kong ang katawang ko ay pang 30 anyos na, Kuya Bari, dahil po banat na banat ang aking katawan sa trabaho. Sa edad pong 20, nagmamaneho na po ako ng bagon o yung kawangis ng tren na kargahan ng mga tubo o sugarcane. Alam nating lahat na kapag ka Negros, sugarcane po ang pangunahing kabuhayan at pinagkakakitaan ng mga mamamayan. May pahinanti po ako na mas bata po sa akin. Tatawagin ko na lang po siyang Ruel. Siya po ang nakasama ko sa isang karanasan na pareho naming ayaw pag-usapan. Pero alam ko po na ang mga ganitong kwento ay hindi talaga maiiwasang maibahagi minsan. Hindi ko na po matandaan ang araw na iyon sa taong 1965, Kuya Bari. Dala na rin po ng aking katandaan at kahinaan ng memorya. Basta po, ang naaalala ko lamang, abalang-abala ang mga tao noon sa pag-aani ng mga tubo o yung ngang sugarcane. Abalang-abala ang mga trabahante ng mga may kakayahan sa buhay na gapasin at anihin ang kani-kanilang pananim at ilagay sa aking minamanehong bagon na siyang maghahatid po ng mga tubo sa mga bibiling negosyante o dalhin sa sentral o mga planta ng pagawaan ng asukal. Habang kami ng pahinante ko ay nagmimerienda, mayroong isang babaeng napadaan na ito'y napakaganda. Lahat talaga ng trahabante ay napatingin din at napahinto sa kanilang ginagawa. Bago po siya sa paningin naming lahat, kaya naman kami ay napalingon. Lalong-lalo na at ito'y napakaputi, Kuya Bari. Nakita naming nakasunod ang may-ari ng lupa at ang isang matanda. Anya pa, Elena umano daw ang pangalan ng dalaga at Maria ang matanda. Si Elena, Kuya Bari, ay anak ng bagong kasosyo sa negosyo ng may-ari ng lupa
na isa sa pinagtatrabahuan namin ni Ruel at ang matanda naman po ay kanyang tagapangalaga. Bago lang daw si Elena at nagmula sila sa Samar at dito na nanirahan sa Negros. Dahil naririto na ang kabuhayan ng mga magulang ng dalaga. Natawa pa nga ako kay Ruel, Kuya Bari, nang sabihin niyang ganun pala daw ang itsura ng mga dalaga sa Samar. Ang puputi daw. Kaya naman sinabi ko sa kanya na may mapuputi din naman sa amin. Bago lang talaga itong si Elena sa aming paningin kaya ganoon na lamang ang epekto niya. Binati naman ng mga trahabante si Elena at napangiti naman ang dalagita sa kanila. Napag-alaman din namin na 15 taong gulang pa lamang pala ito. Ngunit hindi mo mahahalata dahil matangkad po siya. Mahaba ang kanyang buhok na napakaitim na bagay naman sa kanya. Hindi ko na siya ilalarawan ng Kuya Bari, baka mamaya ay makilala niya ang sarili niya o may makakilala sa kanya. Pinakilala din siya sa amin ng aming amo. Kinamayan ko po siya at napangiti ng bahagya. Habang si Ruel ay kilig naman, Kuya Bari. Hindi niyo po may tatanong, magandang lalaki po si Ruel, Kuya Bari. Para siyang Arabo. Ngunit mababakas mo sa kanyang pangangatawan na batang-bata pa talaga siya. Payat kasi si Ruel, Kuya Bari. Nagpatuloy lamang ako sa pagmimeryenda habang itong si Ruel ay panay-panay ang daldal kay Elena. Ngunit pakiramdam ko po, Kuya Bari, ay may nakatingin sa akin. Nang mapatingin ako kay Elena ay hindi nga ako nagkamali. Titig na titig sa akin yung dalawa ng matanda. Bagay na naaasiwa ako. Hindi po ako komportable sa mga titig nila, kaya nagpasya akong sumunod sa aking amo at naghalukip-kip ako sa likod ng bagon. Noong matapos ng ikarga lahat ng mga tubo ay nagpaalam na rin kami sa amo ko. Habang si Ruel ay panay ang kanyang kaway kay Elena na para bang kampante na sila sa isa't isa. Ako naman ni hindi ko tinitingnan si Elena at ang matanda dahil hindi talaga ako komportable, Kuya Bari. Nang makaalis na po kami, panay-panay ang kwento ni Ruel tungkol kay Elena. Pinakinggan ko naman siya, Kuya Bari, kahit naririndi na ako sa paulit-ulit niyang kwento. Natigilan lamang siya nang sabihin kong mag-iingat siya't baka mangkukulam o aswang si Elena. Tiyak mayayari siya. Lihim naman akong napapangiti dahil biglang natahimik itong si Ruel. Mainam nga't naging tahimik ang aming biyahe hanggang makarating kami sa planta. Hinayaan namin na ang mga trabahante ng planta ang magbaba ng mga tubo. Naghanap kami ng maaaring naming pagpahingahan ni Ruel at sa isang malaking puno namin naisipang magpahinga nga. Habang nagpapahinga po doon, muli na naman akong kinulit ni Ruel kung totoo nga ba daw ang sinabi ko. Kaya sinabi ko sa kanya na itanong niya kay Elena o di kaya'y doon sa matandang katiwala kung ano ang magiging reaksyon nila. Ngunit sinabi naman niyang ayaw niyang sabihin at baka daw magalit si Elena dahil pakiramdam niya ay natitipuhan siya ng dalagita. Hindi ko na lamang sinabi, Kuya Bari, na habang kausap siya ni Elena ay malalagkit ang titig nito sa akin. Iniisip ko na lamang na maaaring namamalikmata na lamang ako. Nasa ganoong kaming tagpo, Kuya Bari, nang lumapit si Elena sa amin. Napatayo ako dahil sa gulat, maging si Ruel. Nababakas ang mga katanungan sa aming mga utak na kung papaano nakarating dito si Elena nang ganong-ganong kabilis dito sa planta, gayong kami ngay halos 1 oras mahigit ang biyahe namin mula sa pinagkunan namin ng mga tubo.
Ang bagon kasi Kuya Bari ay sarilis dumadaan, kaya may kabagalan ang takbo, lalo na't punong-puno ito. Hindi lang naman ito ang pangkargahan ng tubo dahil ang ibang mayayaman ay may sarili talaga silang kargahan ng tubo nila. Naputol lamang ang maraming kwento at haka-haka sa utak ko nang magsalita ang matanda na nakasunod ang sasakyan ng ama ni Elena sa bagon. Nasiko naman ako ni Ruel at sinabing may sasakyan naman pala ang dalaga. Dumaan ang maraming araw na madalas nasa tubuhan si Elena kasama ulit ang matandang tagapangalaga ng dalagita. Siyempre, kapag kaganoong Kuya Bari, may isang binatang natutuwa. Abay, walang iba po kung hindi si Ruel. Maganda talaga si Elena, Kuya Bari, pero hindi ang mga ganitong klaseng ganda ang tipo ko. Kaya wala siyang masyadong dating para po sa akin. Marahil malakas ang dating niya para sa iba. Nagkwekwentuhan kaming tatlo ni Ruel at Elena nang biglang itanong ni Elena na kung may napupusuan na ba raw ako. Napangiti ako saka napatingin sa tubuhan kung saan naroroon ang isang dalaga na abala sa pag-aani ng mga tubo. Napatingin din sila sa tinitingnan ko. Nang sikuhin ako ni Ruel at sinabing hanggang kailan ko itatago daw ang nararamdaman ko para kay Loida. Nabatukan ko naman kaagad siya at sinabing lakasan pa niya sige ang boses niya kasi masyadong mahina at hindi naman muntikan na marinig ni Loida. Ay, sa totoo lang Kuya Bari, napakaganda po ni Loida kahit hindi siya maputi at palagi siyang madungis. Siya po kasi yung babaeng walang pakialam kung napapangitan ka o nagagandahan ka sa kanya. Kilos lalaki din kasi si Loida. Napansin kong masama ang titig ni Elena kay Loida at ang matanda naman ay masama din ang titig naman sa akin. Nagbago lamang ang kanilang mga reaksyon at napangiti sa amin nang tanungin ni Ruel si Elena kung may problema siya. Sinabi niyang tinititigan lang niya si Loida dahil hindi niya maaninag ang mukha nito. Kinuwento naman ni Ruel ang nararamdaman ko para kay Loida na kahit kuruting ko siya ng masakit ay talagang ayaw magpaawat. Natigil lamang siya Kuya Bari nung sabihin ko sa kanya na itanong niya kay Elena ang sinabi ko sa planta na nais niyang itanong. Tila nagtatanong naman si Elena habang si Ruel ay pinandidilata naman ako ng kanyang mata. Itanong mo na kasi pari, kung manliligaw ko kay Elena ay kung may pag-asa ba? Ani ko na para bang binubuhusan si Ruel ng malamig na tubig sa pag-aakala niyang yung sinabi ko sa planta ang sasabihin ko kay Elena. Natawa naman si Elena at sinabing wala pa sa isip niya ang mga ganoong usapin. Samantalang ang matanda ay walang emosyon lamang na nakatitig sa amin. Naging abala Kuya Bari ang lahat ng tao sa aming baryo sa Negros. Nalalapit na kasi ang piyesta at abalang-abala na ang lahat sa mga gagawing pakulo katulad ng mga sayawan, kantahan at patimpalak sa pagandahan. At ang mga malilikom na pera ay gagamitin para sa barangay kung saan naman magtitipon-tipon ang lahat ng mga tao. Naging abala din ang bagon Kuya Bari dahil kapag hindi pa tag-ani ng mga tubo, mga tao naman ang ikinakarga ng bagon. Magbabayad lamang sila ng 50 sentimo o 25 sentimo para kapag nasira ang bagon ay may perang pang-ayos dito. Ang tatay ko naman ang nagmamaneho sa bagon kaya malaya kami ni Ruel na makapamasyal. Ani ng tatay ko na magsaya kami ni Ruel. Kuya Bari,
hindi nga pala ako nabigyan ng pagkakataong makapag-aral dahil sa hirap po ng aming buhay. No read, no write po ako. Sa pera lang po at sa buhay, hindi ako maloloko ng tao. Maloloko nila ako sa pagbabasa at pagsusulat, pero hindi po sa buhay. Namasyal po kami kasama si Loida na sa mga panahong iyon ay pinaparamdam ko na ang pagtatangi ko sa pamamagitan po ng pagiging maalaga ko sa kanya. Alam na alam ko namang napapansin na iyon ni Loida, Kuya Bari, pero hindi pa niya pinagtutuunan ng pansin dahil nga mga bata pa po kami noon. At sa mga panahon noon, hindi normal ang magkarelasyon ka sa edad na 20. At sa panahong yun, masyado pa pong istrikto ang komunidad na kapag ka napag-alaman nilang magkasintahan na kayo, kahit akbay, Kuya Bari, ay issue na po noon. Matindi ang paggalang ng mga kalalakihan sa mga kababaihan po noon. Magnobyo kayo pero hindi pwedeng makitang magkahawak ng kamay. Iba naman kapag ka alam nilang magkaibigan lang kayo. Kahit nga umakbay ay hindi nila binibigyang mali siya. At kilala naman ng mga tao sa amin si Loida na isang babaeng disente. Puro din kasi lalaki ang kanyang mga kapatid. Kaya sanay na sanay sila kay Loida na lalaki kadalasan ang kanyang kasama. Kaya nagiging kilos lalaki din siya. Habang namamasyal kami ay nakasalubong namin si Elena. Maliban sa matanda ay may kasama pa siyang 2 babae na kung sa panahon ngayon ay yaya o nani kung tawagin. Binati siya ni Ruel. Ngumiti naman ito sa kanya, ngunit diretso lamang ang lakad. Nagkatinginan pa nga kami ni Ruel at nagkibit balikat na lamang. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung bakit ako napalingon. Nakita kong nakatayo lang si Elena na nakatingin sa amin. Samantalang ang 2 niyang kasama ay nakatayo lang habang nakatalikod sa amin at ang matanda ay nakatingin kay Elena. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung namamalikmata lamang ako dahil napangiti si Elena ng nakakakilabot habang matalim ang mga titig. Nagbalik lamang ako sa gunita ko nang sikuhin ako ni Ruel at tinanong kung ayos lang ba ako. Hindi ko na kasi namalayan na naiwan na pala nila ako nila Loida at binalikan lamang niya ako. Nakita ko naman si Loida na naghihintay sa amin sa hindi kalayuan. Nang lingunin ko muli si Elena ay diretso lamang ang lakad nito habang panay kaway sa kanyang mga kakilala. Naglakad na rin po ako papunta kay Loida nang tanungin nila ako kung bakit napahinto ako. Ani ko, nanibago kasi ako kay Elena at parang may napansin akong kakaiba na sinabi ko ring baka namamalikmata lamang ako. Malalakas na musika at nag-iindakang mga kabataan ang naabutan namin sa sayawan. Ang saya-saya nila, Kuya Bari. Hindi na kasi namin naabutan ang baylehan kung tawagin sa amin. Ito yung may mga muse ang bawat purok na uupo at isasayaw ng mga binata ang maiibigan nilang dilag. Kapag ka 5 piso ang bayad mo, solong-solo mong maisasayaw ang dalagang gusto mo sa 10 musika na hiniling mo. Inaya ako ni Ruel na magsayaw habang si Loida ay nasa lamesa lang namin na nagpaiwan. Masayang masaya kaming nagsayawan, Kuya Bari, nang mapansin kong may lumapit kay Loida at nag-aalok ng inumin. Hindi ko po maaninag ang mukha ng babaeng lumapit sa kanya, ngunit nasundan ko ang kanyang itinuturo. Nakita kong kumaway si Elena mula sa pintuan ng sayawan.
Hindi pa kasi siya maaaring pumasok dahil hindi pa sapat ang kanyang edad para sa sayawan. Nakita kong nakangiti din si Loida kay Elena na itinaas pa nga ang inuming ibinigay bilang tanda ng pasasalamat. Ngunit nang inumin ni Loida ang ibinigay ni Elena ay nakita kong ngumiti siya ng nakakakilabot. Nanlaki ang mga mata ko, Kuya Bari, dahil may naramdaman akong hindi maganda sa inuming iyon. Kaya't dali-dali akong lumapit kay Loida para kunin sana ang baso, ngunit huli na dahil naubos na niya ito. Nang lingunin ko naman si Elena ay matalim itong nakatingin, saka ito tumakbo. Tinanong ko si Ruel at sinabi ko naman ang nakita ko. Ibinilin ko si Loida sa isang kakilala namin at sinabing dalhin kay tatay. Manggagamot na si Kuya Bari, ang lolo ko na tatay din ang tawag ko. Inaya ko na si Ruel na sundan namin si Elena. Dali-dali kaming tumakbo palabas, Kuya Bari. Walang kaalam-alam ang ibang kabataan sa nangyayari. Nakita kong inilabas na ng mga kakilala ko si Loida kasama ang kanyang kapatid na papangalanan ko na lamang na Abel. Nakita ko si Elena na tumatakbo. Kahit madilim ay kitang-kita ko. Mas sanay ang aking mga mata, Kuya Bari, sa dilim kaysa sa liwanag. Nakita ko kung gaano kabilis tumakbo ang dalagita. Sinabi ko naman kay Ruel na mag-iingat dahil hindi normal na babae yang Elenang iyan. At tama nga akong siya ay may lahing aswang. Alam na alam ko kasi, Kuya Bari, ang amoy ng aswang dahil itinuro ni tatay sa akin kung papaano sila kilalanin. At hindi ko aakalain, Kuya Bari, na ang gabing ito ay muntika ng maging mitya ng aming kamatayan ni Ruel. Hindi kasi ako nakapag-isip kaagad na maaaring mapanganib sa amin ang sundan sila na kami lamang dalawa. Isa pa, hindi po ako sanay sa pakikipaglaban sa mga aswang at wala kaming sapat na panangga ni Ruel. Nakikilala ko lamang ang aswang, Kuya Bari, ngunit wala akong alam sa kung papaano ko sila labanan at muntikan ko pang ipahamak si Ruel. Napahinto ako nang mawala sa paningin ko si Elena. Saka ko pa lamang napagtanto na nasa gitna na kami ng mga maisan at ang katabi nito'y mga tubuhan. Doon, kinabahan ako, Kuya Bari, dahil hindi ko alam kung saan siya nagtago. Naramdaman kong nakayakap na rin si Ruel sa akin. Nagpalinga-linga pa kami dahil alam ko na nagkukubli lamang si Elena sa mga mais o sa mga tubo. Sinabi ko kaagad kay Ruel na bumalik kami. Binilisan namin ang takbo dahil pakiramdam namin may nakasunod na sa amin na kung anong hayop. Napatingin kami sa gilid namin dahil tila ba may sumasabay nga sa amin sa aming pagtakbo. Mga tunog ng baboy ramo, kambing o pusa. Kuya Bari, ang naririnig namin sa paligid ay talagang nakakakilabot. Nakikita ko na ang takot sa mukha ni Ruel dahil halos nanlalaki na ang kanyang mga mata habang siya'y tumatakbo. Lumapit naman akong bahagya at sinabayan ko na rin ang kanyang pagtakbo. Nang makalabas na kami sa maisan, nakita kong tumalon si Elena, ngunit maagap kong nahila si Ruel, kaya naman nagpagulong-gulong si Elena, ngunit agad namang nakapreno na akala mo'y parang pusa. Dahan-dahan siyang tumayo habang tangan-tangan sa kanyang kamay ang lamang loob na hindi ko alam kung sa tao ba o sa hayop. Napuno naman ng dugo ang kanyang kamay, pati na rin ang kanyang bibig. Nagsusuka pa nga si Ruel na ikinatawan naman ni Elena.
habang itinuturo ang huli. Matapos niyang matawa ay walang habas niyang nilantakan ang lamang loob na hawak-hawak niya, dahilan para mapaluhod si Ruel sa kakasuka. Ngayon lang ako nakakita ng isang mortal na kasing bilis mo, pero subukan natin kung gaano kakabilis. Wika ni Elena habang punong-puno ang kanyang bibig ng kinakaing lamang loob. Muli siyang napangiti at sinabing, "Nais ko palang ipakilala sa inyo ang aking mga kauri." Anya sabay turo sa likod niya, at napatayo naman si Ruel at sinabi sa aking mamamatay na kami, dahilan para matawa si Elena. Alam mo Kuya Bari, hindi talaga ako makapaniwala na totoong-totoo ang mga halimaw sa dilim. Marami ang nagsasabi na wala pa naman silang nakikitang ganoong nilalang. Ang masasabi ko lamang, ipagpasalamat mo na wala kang nakikita, dahil baka pag nakita mo'y hindi mo kayanin. Maging ako man Kuya Bari ay hindi ko mapaniwalaan hanggang sa ngayon. Nagsilbi talaga itong masamang alaala. Halos magyakapan na kami ni Ruel. Mas natatakot ako sa takot na nararamdaman ni Ruel kaysa sa mga nakakatakot na nilalang sa harapan ko. Napatingin pa nga si Ruel sa harapan namin nang tawagin siya ni Elena at tinanong kung gugustuhin pa ba niyang ligawan ni Ruel, na agad namang sinagot ni Ruel ng hindi sapagkat halimaw ito. Nalungkot naman kunwari si Elena, ngunit tumawa rin at sinabi kay Ruel na hindi naman daw niya tipo ang katulad ni Ruel na parang butot balat. Hindi naman daw kaaya-aya ang mukha ni Ruel at baka matinik lang daw ito sa kanyang lalamunan pag nagkataon. Hindi ko alam Kuya Bari kung nagbibiro lang ba si Elena, dahil kung nagkataon na hindi, ibig sabihin lamang ay lamang loob nga ng tao ang kanyang kinakain. Natawa siya nang makita ang reaksyon ko. Saka napangiti sa kanyang likuran. Hindi ako nag-atubiling lumingon dahil maaaring nililin lang lamang niya ako. Narinig kong sinabi ng nasa likuran ko na kung matagal pa ba kaming mag-uusap ni Elena. Gutom na daw kasi sila, bagay na ikinatawa ng dalagang aswang. Nanlaki naman ang mga mata ko nang sabihin niyang hindi na daw masarap ang hawak niyang lamang loob. Mukhang hindi na daw sariwa. Sabay itinapon niya ito at napatingin sa amin. Naririnig ko Kuya Bari na nag-uusal na ng panalangin si Ruel. Halos banggitin na po niya ang lahat ng mga santo sa langit at lupa. Maya-maya'y nakita kong parang pusang galit si Elena, sabay senya sa kanyang mga kasamahan. Nakita kong tumalon siya patungo sa amin, ngunit napahiyaw din nang may tila may naglatigo sa kanya. Napatingin din ako sa ibang aswang na tila nilalatigo din. Napatingin na lamang ako kay Ruel nang ito'y biglang nagsisigaw. Dinudumog na pala siya ng mga aswang. Tutulungan ko sana si Ruel nang tinalunan ako ng isa pang aswang, dahilan para magpagulong-gulong kami. Puro kalmot ang dinanas ko sa kamay ng aswang Kuya Bari. Akto na sana niya akong datakmain nang bigla siyang mamilipit. Agad kong naalala si Ruel, ngunit tulad ko, namimilipit din ang aswang na dumudumog sa kanya. Dali-dali ko naman siyang nilapitan, ngunit nagsisigaw siya na nauwi sa pananampal ko sa kanya. Nang mapatingin siya sa akin ay umiyak siya habang sinasabi ang katagang kung buhay pa daw kami. Muli kaming napatingin sa napakabilis na latigo na tumama kay Elena. Malalim na nagmarka ito sa balat niya. Noong tila hinang-hinana ang mga aswang, ay gulat na gulat ako
nang nakita kong lumabas si tatay kasama si Loida at si Papang na aking ama at ang iba pang mga tao na hindi ko kilala. Nagtataka naman ako, Kuya Bari, kung ano ang nangyayari at mas lalong naguluhan pa ako nang makita ko ang mga kapatid ni Loida. Muling nilatigo ni tatay si Elena habang ang ibang mga aswang ay sinabuyan ng langis para hindi sila makakilos. Naghihiyaw si Elena na tila ba nasasaktan. Babangon sana ito ngunit muli siyang nilatigo ni tatay. Nanlaki ang mga mata ko nang sabihin ni tatay na, "Tigilan mo na ang panggagamit sa imahe ng bata." Hindi ko alam, Kuya Bari, kung papaano nangyari, ngunit sa isang kisap mata lamang ay naging matanda si Elena. Tinitigan ko siyang mabuti at nakita ko ito yung matanda na tagapangalaga ni Elena na madalas niyang kasakasama na tahimik lamang palagi. Hanggang sa muling hinambalos ni tatay ang matanda na humantong sa pagmamakaawa. Balak sana niya akong iyang gawin, ngunit hindi naman niya alam na apo ako ni tatay. Nangako siyang hindi na niya ako gagambalain pa at ang baryo namin kapalit ng kalayaan niya. Palalayain na rin daw niya si Elena mula sa kanyang itim na mahika basta't palayain lang sila ng kanyang mga kauri. Hindi naman daw sila nangangain ng mga tao o mga lamang loob ng tao. Ang balak lamang daw nila ay taniman kami ni Rowel ng kanilang yanggaw para dumami ang kanilang lahi. Hindi naman daw sila malalakas na aswang kaya sila nagpaparami. Pinalaya naman sila ni Lolo bago pa sumikat ang araw at dali-dali silang umalis. Napag-alaman ko, Kuya Bari, na si Loida at ang kanyang mga kapatid ay nag-aaral pala kung papaano makipaglaban sa aswang. At si Elena noon ang ginagamit ng matanda sa pamamagitan ng kanyang mahika para hindi mailantad ang kanyang totoong pagkatao. Ginamot ni tatay si Elena para alisin ang mga mahika sa kanyang utak at katawan. At doon namin napagtanto na si Elena pala ay bata pa talaga dahil nakahiligan pa niyang maglaro. Kaya parang dalaga lamang ang kanyang ikinikilos sapagkat ang matandang aswang sa Negros ang nagmamanipula ng kanyang katawan. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay naririto pa rin naman ako sa Negros kasama ng aking may bahay na si Loida. At sa paglipas ng panahon ay mababakas pa rin sa aking alaala ang lahat ng mga nakakatakot na nangyari sa buhay ko at buhay ni Ruel. May mga anak na kami ni Loida na ngayon sa awa ng Diyos po ay nakapagtapos na rin silang lahat. Ayaw na ayaw ko pong matulad sila sa akin, Kuya Bari. Kaya kahit wala akong tinapos ay idinaan ko sa sipag at tiyaga na may kasamang diskarte. Siyempre, nariyan ang aking asawa na handang umalalay sa akin. Si Ruel naman, Kuya Bari, ay nang ibang bansa sa taong 1970 sa Japan. At doon na nakapag-asawa ng isang Haponesa at meron ding mga anak na siya. Madalas nga siyang magbiro noon na i-arrange marriage namin ang anak namin. At hindi nga nabigo si Ruel dahil napangasawa ng kanyang panganay na anak ang aking bunsong anak naman. Tungkol naman kay Elena, wala na kaming naging balita sa kanya, Kuya Bari, dahil noong taong 1965 ay umalis din sila dito sa Negros. Marahil ay mayroon na rin siyang asawa at mayroon na rin siyang pamilya. Sa ngayon, Kuya Bari,
wala na pong aswang dito sa Negros. Kung meron man, marahil nasanay na rin silang mamuhay na parang mga normal na tao. Kung iisipin, minsan mas aswang pa nga ang mga taong mapanghusga kaysa sa totoong aswang. Ang payo ko lamang, Kuya Bari, totoo man ito o hindi, ngunit ang makakatalo sa takot at pangamba natin ay ang panalangin natin sa Puong May Kapal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. More power and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Lerman. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang ibahagi ang kwento ng aking tiyahin sa akin tungkol sa aswang. Hindi po kasi ito naikwento ni Mama sa akin dahil nasa abroad siya ngayon, kung kaya siya na lamang po ang nagsalaysay sa akin nito. Kuya Bari, ako nga pala si Rowela at Jessa naman po ang pangalan ng aking tiyahin na kapatid ng aking inang si Johanna. Galing daw sa burol ng kanilang tiyahin noon si Mama. Bali, nauna kasing umuwi sina Tia Jessa sa bahay nila noon kumpara kina Mama. Masama kasi ang pakiramdam ni Tia, kung kaya wala nang nagawa si Lola kung hindi samahan siyang umuwi ng bahay at naiwan sina Lolo at ang aking Mama. Pagkarating naman nila Tia Jessa at Lola sa bahay ay kaagad na nagpahinga ang aking tiyahin. Isinarado naman maigi ni Lola Telma ang pintuan ng kanilang bahay at maging ang mga bintana nila. Habang nakahiga raw roon si Tia sa tabi ni Lola ay nagdadasal naman ito sa altar nila. Nakasanayan na niya iyon sa tuwing gabi at minsan pa nga ay kasama pa niya ang aking ina. Nagsisimula na raw si Lola sa pagdadasal niya, subalit matapos ang ilang sandali ay napahinto siya sa kanyang ginagawa. Hindi mapigilan ni Tia Jessa na hindi magtaka dahil sa itinuran ng ina. Ang alam kasi niya ay hindi basta-bastang humihinto si Lola sa kanyang pagdadasal kahit pa nga mahalagang bagay ang gagawin nito. Mas mahalaga kasi rito ang nakafocus sa pagdadasal na ginagawa niya. At dahil nga sa nangyari ay napatanong si Tia Jessa sa kanya kung bakit siya huminto sa kanyang ginagawa. Hindi naman sumagot si Lola sa naging tanong sa kanya, bagkus ay sumenyas pa siya na manahimik raw muna siya habang nakatingin naman siya sa siwang ng kanilang pinto. Dahil doon ay wala nang nagawa si Tia Jessa. Itinikom niya ang kanyang bibig lalo at nagsisimula na rin siyang kabahan sa itinuturan ni Lola. Ang tanging nagawa na lamang niya ng mga sandaling iyon ay ang tingnan na lang din kung saan nakatingin si Lola. Ilang sandali ring nakatitig si Tia Jessa sa siwang ng kanilang pinto nang bigla na lamang may dumaan na anino sa labas nito. Hindi niya alam kung namamalikmata lamang siya ng mga oras na iyon dahil hindi maganda ang pakiramdam niya o talagang may nakita ba talaga siya. Napalingon pa raw siya kay Lola kung kaya napatingin din ito sa kanya. "Nakita mo ba ang nakikita ko, anak?" Tanong pa ni Lola sa kanya na kaagad naman niyang tinanguhan. At dahil doon ay sinabi ni Lola
na iyon ang dahilan kung bakit siya napahinto sa pagdarasal. Pakiramdam kasi nito ay may tao sa labas ng kanilang bahay na animoy umaaligid sa kanila. Nakaramdam naman ng takot si Tia dahil sa sinabi nito sa kanya. Nasa ganoong sitwasyon ang mag-ina nang magsimula silang makarinig ng mga pagkaluskos sa kanilang pintuan. Napalapit naman si Tia Jessa kay Lola dahil sa nangyari. Sinesenyas ang muli siya ni Lola na manahimik kung kaya sinunod niya iyon. Nagmatsyag pa sila sa kanilang paligid dahil naging sunod-sunod na ang mga pagkaluskos na kanilang naririnig. Gusto mang sabihin ni Tia na marahil ay sila lolo at mama na iyon, ngunit nagdadalawang isip sila. Batid niya kasing kung ang dalawa iyon ay kakatok si mama, sabay tatawag ng pangalan niya. Hindi na nakapagpigil pa si Lola at napatayo siya. Dahan-dahan siyang nagtungo sa kusina ng kanilang bahay upang kunin ang itak na itinago ni Lolo roon. Naiwan naman si Tia Jessa kung kaya iniiwas na muna niya ang kanyang tingin sa siwang ng kanilang pintuan. Naiisip kasi nitong kapag titingin pa siya roon habang nag-iisa siya ay may makikita siya na sisilip o dadaan doon. Hinintay na lamang niyang makabalik si Lola sa tabi niya. Nang makabalik si Lola sa tabi niya ay napabuntong hininga si Tia. Nakita naman nitong may dalang itak ang ina, ngunit hindi na nito nagawang magtanong pa nang magsimula ng maglakad si Lola patungo sa kanilang pintuan. Dahan-dahan ang pamamaraan nito na animoy hindi nito gustong makalikha ng kahit na anong ingay. Hindi rin naman nawawala ang panakanakang pagkaluskos na maririnig sa kanilang pintuan. Maging ang mahihinang paghuni ng tiktik sa kanilang paligid ay hindi pa rin tumitigil. Nang marating ni Lola ang harapan ng pintuan nila ay sumilip siya sa labas sa pamamagitan ng siwang rito. Laking pagtataka nito dahil wala namang tao sa labas. Nagpasya raw si Lola na unti-unting buksan ang pintuan ng kanilang bahay. Hindi naman mapigilan ni Tia Jessa ang takot na nararamdaman niya dahil sa isiping kapag nabuksan na ang pintuan ng bahay nila ay may aataking nilalang sa kanila, partikular na ang isang aswang. Noong tuluyang nabuksan ni Lola ang pintuan ay inilibot niya ang kanyang mga mata sa labas ng kanilang bahay. Napailing pa siya dahil wala naman siyang nakita. Akmang lalabas na sana siya, ngunit hindi niya napigilan ang tumingala sa bubungan ng kanilang bahay nang may marinig siyang pag-angil doon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nanlaki ang mga mata ni Lola at napaatras ng isang hakbang nang makita niya ang isang kulay itim at malaking aso na matalim na nakatitig sa kanya mula roon. Nakalabas ang matutulis na mga ngipin nito. Marahil dahil sa takot para sa kanilang dalawa ni Tia Jessa ay dali-daling isinara ni Lola ang pinto.
Itinali niya iyon ng mabuti. Tumulong naman si Tia Jessa sa kanya at nang maisara nila ang pinto ay lumayo sila sa harapan ng pintuang iyon. Upang malaman kung ano ang mga susunod na mangyayari sa labas ay nagpasya si Lola na lumapit sa siwang ng kanilang pintuan upang silipin ang nilalang na nakita nito. Naghintay siya ng ilang sandali at nagmatiyag sa labas. Walang nakita si Lola, subalit walang ano-ano ay bigla na lamang nagkaroon ng ingay sa kanilang bubungan. Parang kinakaskas iyon. Isang beses lang naman ang nasabing ingay at hindi na naulit pa. Nakiramdam na lamang si Tia sa mga susunod na mangyayari sa kanila. Dahil sa takot na nararamdaman ay nakayakap raw noon si Tia Jessa kay Lola. Hindi nito mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa labis na takot na kanyang nadarama noong mga sandaling iyon. Nasa ganoong sitwasyon sina Lola at Tia nang walang ano-ano ay hindi nila inaasahan na may maririnig sila mula sa labas ng kanilang bahay. Aling Telma, lumabas na po kayo sa bahay niyo. Marami po kami rito sa labas. Huwag po kayong matakot. Sigaw na narinig nila mula sa labas ng kanilang bahay. Muling sumilip si Lola Telma sa siwang ng kanilang pinto at nakita nitong maraming ang tao ang nasa labas ng kanilang bahay. Dahil doon ay nagpasya na si Lola na lumabas sila ni Tia Jessa. Nang mabuksan nito ang pintuan ay kaagad silang tumakbo patungo sa mga kapitbahay nila. Sakto namang makarating sila sa mga kapitbahay nila nang dumating din sina Lolo at ang aking ina. Hindi na nagawang magpaliwanag ni Lola at Tia Jessa kina Mama dahil nagsimula ng magkagulo ang mga kapitbahay nila. Nakita kasi nilang tumalon sa likod ng bahay nila Lola ang itim na aso na nakabantay sa bubungan nila nang nasa loob pa sila ng kanilang bahay. Nagsitakbuhan ang mga tao patungo sa likod ng bahay nila Lola habang ang iba sa kanila ay may dalang sibat at buntot ng pagi. Napayakap naman si Mama kay Tia Jessa dahil sa nangyayari. Hinabol ng mga kapitbahay nila ang malaking aso, subalit mabilis daw itong nawala sa dilim. Hindi na nila alam kung saan ito nagpunta. Nilibot pa nila ang buong paligid, ngunit hindi talaga ito nakita pa. Bumalik naman ang mga kapitbahay nila Lola sa kanila. Pinag-usapan nila tungkol sa nangyari ng gabing iyon. Ayon pa sa iilan sa kanila, marahil ay nasundan ng aswang sina Lola dahil galing sila sa namatay niyang kapatid at isa pa raw na dahilan ay ang hindi magandang pakiramdam ni Lola, kung kaya marahil ay ganoon na nga. May iilan pang nagsabi kay Lola na maglagay na lamang ng abo na may halong asin sa pinto ng kanilang bahay. Ayon pa sa iilang mga kapitbahay namin ay iyon ang gawin namin kung sakaling galing nga kami sa burol para hindi na maulit pa ang nangyari sa amin ng gabing iyon. Tanging pagtango na lamang ang natugon ni Lola at nagpasalamat din ito sa mga kapitbahay nila dahil sa pagtulong sa kanila ng gabing iyon. Hanggang sa mailibing ang kapatid ni Lola ay hindi na sila muling binalikan pa ng aswang. Marahil tama nga ang mga sinasabi ng kanilang kapitbahay
na maglagay lamang ng abo na may halong asin sa tapat ng aming bahay para hindi kami aswangin. Simula nang mangyari kina Tia Jessa ang bagay na iyon ay naging matatakotin na siya. Kahit kaunting kaluskos o ingay lamang ang naririnig niya sa labas ng kanilang bahay ay natatakot na itong lumabas. Hindi na rin ito nagpapagabi sa pag-uwi dahil ayaw nitong maulit na naman ang naging karanasan nito sa aswang. Dahil nga doon, kahit saang mga burol manggaling ang pamilya nila, laging pinapaalala ni Tia Jessa ang paglalagay ng abo at asin sa pinto nila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Ruela. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Cathy. 55 anyos. Isa po akong arkitekto na nakabasing ngayon dito sa Cebu. Ako po ay dating nakatira sa probinsya ng Siquijor. Dito po sa aming lugar, kalat po ang tungkol sa usapang mangkukulam. Sikat ang nasabing klase ng tao sa aming probinsya. Sa katunayan niyan, marami pong uri ang mangkukulam. May mambabarang, manggagamod, mamaraya, makukusino, manggagaway, manananim at hukluban. Sa dami ng mga taong gumagamit ng itim na mahika doon sa aming lugar, kay hirap na talagang magtiwala. Lahat na lang kasi ay kompetensya ang tingin sa isa't isa. Bawat problema nila ay nare-resolba kaagad sa patayan. Dito lang naman humahantong ang lahat ng taong nagagapi ng itim na mahika. Sa katunayan niyan, ginawa ng hanap buhay ang paggamit ng itim na mahika sa aming lugar. Karamihan sa mga tao sa amin ay nagtatrayduran. Gumagawa ng kahit na anong sakit na igagawad sa mapusuan nilang lagyan para din lang magpagamot sa kanila. Gustong-gusto nila ang makapaminsala ng kapwa. Iyong pagbaon ng kung ano-anong insekto sa katawan ng isang manika na sa taong kawangis nito nagre-resulta. Bawat iyak at nahihirapang ungol ay tila ba musika sa kanilang pandinig. Nakakalungkot lang talagang isipin, may mga taong sadyang mahirap kumbinsihin na huwag nang gumawa ng masama dahil wala namang mambabarang ang nakarating sa langit dahil sa tindi ng mga pinaggagawa nila. Isa ang aking nanay sa inaabuso ang kanyang kakayahan upang magkapera lamang. Ginagamit niya naman ito sa mga ritual na pang-alay. Marami na siyang nabiktima na sa totoo lang ay pinakaayaw kong gawin niya. Ilang tao na ang napansin kong lumapit sa amin upang magpagamot sa kanya. Kapag malaki ang halagang ibinabayad ng mga ito ay ginagamot niya. Samantalang ang walang pangbayad ay kitang-kita niya kung papaano nga ba dahan-dahang nanghihina hanggang sa hindi na makayanan at nagsipanaw. Wala naman akong magawa para pigilan si nanay. Sa ganitong paraan lang kami nagkakapera, Kuya Bari. At dito nalalamnan ang aming mga sikmura. Madalas kuhain ang kanyang serbisyo sa mga panahong may itinatayong panibagong gusali sa aming lugar. Noong mga panahong iyon, may mga kontraktor na dumating sa aming lugar para makipag-usap tungkol sa usaping alay. Gusto nilang magpatayo ng mga gusali pero kailangang patakan ng dugo ng mga batang wala pang sala. Naniniwala silang mas lalong magiging epektibo ang gagawin nila kung magsasagawa ng ritual sa tulong ng isang babaylan. Sabi kasi nila, mas lalong titibay daw ang pundasyon ng isang gusali kapag pinatakan ng dugo
mula sa taong naisipan nilang gawing alay. Ginigilitan ang mga ito ng liig at tila manok na dahan-dahang ipinapatak ang kanilang dugo sa buong haligi hanggang sa matapos nang libutin ang lahat ng mga kailangang patakan. Ito ang ritual na ginagawa ng mga nakakatanda naming ninuno noon. Bawat buhay na binuwis nila sa mga haligi ay may tigi-isang bantay na kaluluwa para mas maging matibay pa ang isang haligi. Umamin ang mga trabahante na maraming beses na daw nila itong ginagawa at sa iba't ibang lugar pa talaga nangyayari. Kaya akala tuloy ng mga tao ay isa silang sindikato. Taong 1983 nang mauso ang nakawan ng mga bata sa aming lugar. Noon ay kay inosente ng mga batang naglalaro sa kalsada. Ni hindi natatakot sa mga estranghero at basta-basta na lang sumasama kapag binibigyan lang ng kahit na anong bagay na maganda sa kanilang paningin. Iyong isang buong estudyante nga ng isang paaralan sa Negros. Sumakay sa eroplano pagkatapos silang paasahing may mga ipamimigay na magagandang damit at pagkain na nasa loob ng sasakyang panghimpapawid. Iyon pala ay balak na silang ilipad palayo. Kaya matapos maisakay ang mga bata ay kay bilis nilang naitahi ang mga bibig ng mga ito. Salamat na lang at may mga alagad ng batas na kay bibilis kumilos. Narescue nila kaagad ang mga bata na noon ay muntikan ng magbuwis ng buhay. Nang magsimula naman ang tayuan ng iba't ibang establishmento sa bayan at kung ano-anong gusali ay nabalot na naman ng pangamba ang mga tao. Kinatatakutan ang mga construction workers noong unang panahon dahil ang iniisip ng lahat, sila lang naman ang nagkakatay ng mga kabataang kinukuhaan nila ng dugo para ialay sa kanilang tinatayong gusali. Baka binayaran ang mga nasabing trabahante upang manguha ng mga batang mapipili nilang bilang alay na siyang magiging tagapagbantay. Ito po ang dahilan kung bakit kadalasan sa mga lumang gusali ay nakatayo pa din magpahanggang ngayon. Maliit pa ako noon, kaya palagi akong tinatago ni mama ko sa aming bahay. Pinagsasabihan niya akong huwag basta-bastang magtitiwala kahit kanino. Ni ang pakikipagkaibigan sa mga katulong namin noong araw ay mahigpit na ipinagbabawal ng aking mama. Sabi kasi niya, kung sino pa raw ang mukhang mabait, ay siya pang mapagbalat kayo. Uso na daw sa mga manluloko ang magkukunwari, kaya huwag daw kaming maging kampante. Ayaw nilang mapahamak ako kagaya ng ibang mga bata sa aming lugar. Sa totoo lang Kuya Bari, marami na ang nawawalang kabataan sa aming baryo. Kahit iyong malapit lang maging dalagita o binatilyo ay pinapatos eh. Hindi naman daw kasi pinipili yung mataba o mayaman. Basta bata at may dugo, kinukuha na nila. Basta malusog at sa tingin nila ay may mahabang buhay ay kaagad nilang tinatangay na. Talagang nakakangilo nga eh. Hindi ko akalaing tao rin lang naman ang may kagagawan ng mga kababalaghan dito sa amin. Dati ay napagkamala nilang aswang ang nangunguha ng mga bata. Sinasaid lang kasi ang dugo. Kalaunan, nalaman naming sila pala ay mga grupo ng taong may dugong mangkukulam na siyang nagsasagawa ng ritual sa pag-aalay. At kaya pala ganoon lang sila kung makapagbigay sa akin ng babala ay dahil kabilang ang aking ina sa mga taong nagsasagawa ng nasabing ritual. Ang mas nakakapanindig balhibo pa, Kuya Bari, 4 na mga bata na ang namamatay at inialay sa bawat gusali na siya ang gumigilit sa mga liig. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin.
Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Isa sa pinagdududahan naming inalaya nila ng dugo ng bata ay ang lumang library sa isang university sa aming lugar. Hindi ko lang alam kung bakit sa tagal-tagal na itinayo ang nasabing lugar ay wala man lang guro at iba pang staffs ang nagtatagal doon. May mga nagpaparamdam daw kasi, pero kung si mama ang pagsasalitain, ganoon lang daw talaga ang mga tao. Basta matatandang lugar ay hindi talaga lilipas ang mga araw na wala silang napapansin kung hindi puro na lang kababalaghan. Kahit ano pa ang sabihin nila, alam ko kung ano ang totoo. Saksi ako ng mga gabing kumitil ng buhay ang aking ina. Nakita ko kung anong klaseng halimaw siya na nagbabalat kayo lamang sa maskara ng isang maganda at kaakit-akit na babae. Noong gabing iyon, palihim kong sinundan ang aking ina habang tiyak ang mga hakbang niyang naglalakad papunta sa isang malaking gusali. May dala siyang libro at iilang itim na kandila. Habang sinisimulan ang ritual, nakita ko kung papaano nagsindi ng itim ng kandila ang aking ina at nagsalita ng mga lengguwaheng hindi ko maintindihan. Kinilabutan ako, Kuya Bari, nang makita ang 3 hanggang 5 kabataang nakagapos sa di kalayuan. Kanya-kanya sila sa pagpupumiglas at mukhang kanina pa nangangatog sa labis na takot. Hindi ko mapigilang makaramdam ng awa para sa mga bata. Kagaya ko, nais din nilang mabuhay. Kaso lang nataong sila ang biktima at kami ang nambibiktima. Hindi ko alam kung saan ako banda lulugar. Gusto kong sumigaw, ngunit kapag nalaman nilang nandito ako sa dilim at nagtatago, baka mamaya isama na nila ako sa mga iaalay. Ayaw ko pang mamatay. Sinimulan nila ang ritual ng pag-aalay. Tingin ko si mama ko noon, isang halimaw. Wala siyang awa. Kahit nga noong humahagulgol na ang kanilang mga biktima at nakikiusap ay binginayata siya. Matapos kong masaksihan ang isang karumal-dumal na krimen, kaagad na akong nakapagdesisyon. Naglayas ako sa aming bahay. Niwala akong pinagsabihan kung saan ako pupunta. Basta, nanguha na lang ako ng pera sa pinakatatagong kahon ni mama sa ilalim ng kama at nag-iwan ng sulat na wag na niya akong hahanapin pa. Nagpalaboy-laboy ako, Kuya Bari, hanggang sa may makilala akong mag-asawang mayaman. Wala silang anak. Hindi ko alam kung ano ang nakain ko at nagpaampun ako sa kanila. Itinuring nila akong parang tunay na anak. Pinag-aral, binihisan at inalagaan. Nang makatapos po ako ng kolehiyo, nakarating pa ako sa ibang bansa para palaguin pa ang kursong pinili kong kunin. Ganap na akong isang arkitekto nang makauwi ako sa amin. Base sa pag-aaral ko, isang kabaliwan na lang pala ang pagsasagawa ng orasyon para mag-alay ng kahit na anong buhay sa gusaling pinagtitirikan. Napag-aralan ko kung papaano maging isang matibay ang isang gusali ng walang buhay na nasasayang. Gayunpaman, hindi ko maipagkakailang may dugong mangkukulam ako. Habang nakakaisip, kusa kong nalalaman ang mga ritual na basta ko na lang nababanggit ng walang kahirap-hirap. Kahit pala anong bihis ko sa aking sarili, ay hindi ko pa rin pala kayang maging kagaya ng ibang normal na tao. Kusang lumalabas ang pagiging mangkukulam ko. Sa katunayan yan, nagkaroon ako
ng kakumpetensya sa negosyo. Hindi ko alam kung bakit kahit na alam ko namang hindi niya ako kayang lamangan ay kusa akong nagbabanggit ng mga lingwaheng nagpapasama sa pakiramdam niya. Palagi akong nakabantay sa bawat galaw niya. Nakasilip sa kanyang bintana at kontrolado ko ang mga kilos niya. Hindi nagtagal, ginusto ko nang tapusin siya sa pamamagitan ng isang ritual. Nang magtagumpay nga ako, ay hindi ko naman ito ikinatuwa. Sa halip, labis na kinasuklaman ko ang aking sarili. Hindi ko kayang tanggapin na wala din akong ipinagkaiba sa tunay kong ina. Gusto ko lang namang maging normal, kaya hindi nagtagal ay tinaluntun ko ang daan pauwi sa tunay kong tahanan. Kabisado ko pa naman ang papunta sa aming bahay, kaya hindi ako natatakot na baka maligaw ako. Ang hitsura ng aming bahay ay kagaya pa din ng dati. Sa bungad pa lang, nakita ko ang aking ina. Matanda na siya at mukhang mas naging bugnutin. Nagliwanag lang ang kanyang mukha nang makita ako. Nagyakapan kaming dalawa. Ewan ko ba, Kuya Bari, sobrang kakaiba ang naramdaman ko nang magkita kaming muli. Humingi ako ng tawad sa ginawa kong paglalayas. Saka sinabi ang tunay kong sadya. Sinabi ko sa kanya na kung pwede ba, tanggalin niya ang kakayahan ko. Tumingin lang sa akin si Mama. Yumuko at humingi sa akin ng pasensya. Hindi niya raw kayang gawin ang hiling ko dahil ako raw ay isang tunay na tagapagmana. Kahit anong gawin ko, hindi ko raw maitatakwil ang katauhang mangkukulam ko. Dahil nasa dugo ko na iyon. Sa katunayan niyan, Kuya Bari, hinihintay lang daw niya akong makabalik sa bahay para ipagkatiwala na sa akin ang pamanang kailangang maipasa sa bawat henerasyon. Nalungkot ako pero wala naman akong magawa. Labag man sa kalooban ay tinanggap ko ang kanyang kapangyarihan. Ngunit kaya ko naman daw itong kontrolin. Inabuso niya ang paggamit ng kanyang kapangyarihan at umaasa siyang mababago ko iyon. Kung dati ay kinatatakutan kami dahil sa pangungulam ng aking ina, nagawa ko na ngayong makalapit sa mga tao at ginawang panggagamot ang aking pamana. Hindi na ako nangungulam pero kaya kong magrebuelta ng karamdaman mula sa pinanggalingan nito. Ang ating kakayahan pala ay nagagawa namang kontrolin. Nasa ating mga tao na iyon kung papaano natin ito dadalhin sa mga sarili natin. Ang mahalaga, may pananalig tayo sa itaas at nagtitiwala tayong kaya niyang bigyan ng kabutihan ang mga nilalang na nabubuhay sa kadiliman. Sa ngayon po, isa na ako sa mga kilalang mga manggagamot sa amin, Kuya Bari. Magkatuwang kami ni Mama na noon ay unti-unti ding nagbago ang takbo ng kanyang gawain. Ang kasamaan ay iwinaksi na niya at sinigurong hindi na ito lilingunin pang pabalik. Wala na akong hihilingin pa. Nang bumalik ako sa mga taong umampun sa akin, ipinakilala ko sa kanila ang tunay kong ina. Magkasundo sila at naging katuwang sa pagmamahal sa akin, kaya alam kong dapat ko lang palang tawagin ang Panginoon para mapabuti ang lahat ng tao sa paligid ko. May mga nangungulam pa naman sa aming lugar sa ngayon pero hindi na natatakot ang mga tao. Kahit palakulamin tayo ay kaya nating itong labanan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa may kapal.
Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Hindi po ako nahihiya kung ano man ako. Ipinagmamalaki ko ang aking angkan, maging ang aking ina, kahit na may dugo akong mangkukulam. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y mapili niyo pong basahin din ito sa inyong channel, Kuya Bari. God bless po and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Cathy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.